yung tamang reaction. So, very challenging yung horror. Pero na-enjoy ko kasi sobrang visual niya compared sa mas talking na movie. So, as a introverted filmmaker, mas yun yung medium. Congrats everyone. You have a really good horror film. First of all, gusto ko congratulations sa film niyo po. Sobrang ganda. And may question lang po sana ako na, ano po magiging message niyo sa mga aspiring Filipino filmmakers now na ang laki po nung naging impact ng film na to na napalabas po sa International Film Fest sa Rotterdam. So parang, ano po yung feeling na magkaroon ng Filipino representation sa Netherlands? Ano po yung pwede natin mapahagi sa mga aspiring Filipino makers na gustong mag-big sa film? Yeah, very thankful kami na na-recognize yung movie outside. No? Lalo na yung mga, syempre mga Europeans, very iba yung taste, no? Iba yung sa dami ng movies nang napapanood nila. No? Pero siguro yung advice ko kung aspiring filmmaker kayo or student, no? Kailangan enjoyin nyo yung process imbis na hanapin yung parang validation, yung recognition, no? yung endpoint. Kasi if yun yung habol nyo, like if you're making a movie for a film festival or for box office or for an award, automatically mali yung motivation, and pag may mga bumps along their journey, baka mahirapan kayo mag-give up. No? So, I think yung trick para maging, hindi lang filmmaking, feeling ko kahit anong passion, kailangan nag-geek out ka sa process mismo. Like, wala kang pakialam. Like, bonus na lang if may recognition ka sa dulo, pero dapat the whole process is something you enjoy para it won't feel like work. Parang napaka-natural for you to express dun sa medium mo. You like try new things and enjoy kahit, hindi lagi perfect yung result, pero because yun yung gusto mong gawin, it becomes natural, and I think lalabas yung enthusiasm, yung passion mo. Infectious yun. Mahahawa yung cast, yung staff, and ma-feel nila na you know what they're doing. So, I think yun yung first thing na kailangan magtanong na, enjoy mo ba to for the right reasons? And if passionate ka talaga sa filmmaking. So, my question is, during yung shooting niyo po, may mga times ba or anong specific scene yung kayo mismo ay natakot kayo habang sinushoot nito? Ako kasi, isa sa mga experience ko nung nag-shooting kami sa Pakiling mismo. Parang after, naakot kami ng parang Very experience ko siguro ng first day po namin since Makiling talaga yung first day. Gubat, walang signal, walang ilaw. May tayo na yung generator, di ba, pag namatay. So, tapos yung hintayan namin is yung sa car lang. So, pag yung patay na talaga. Huwag ka titingin siya, huwag ka titingin sa windows. Kasi parang feeling mo may something yun. So parang, tahimik ka na lang. Yung gano'n. Ako siguro, mapagalitan ni Derek. Kasi first time ko matrabaho si Derek. So, bawat eksena ko, lagi ko sinasabi kay Derek, so kaya ko ba naman. Lagi yung gumagal, kaya ko ba naman tinatawag ko. Kasi baka hindi ko magbigay yung gusto ni Derek dun sa isip. So, yun yung lagi kong sinasabi sa kanya. Pero yun, hindi ko correct sa akin. So, yun lang ako natatakot. Kasi ako naman, sanay naman ako sa mga yung mga nararamdaman na yan. Nagkakaramdam, ganyan. Kasi may bird eye naman talaga ako since nung bata ako. So, nakakakita ako. So, nakakaramdam ako. So, pag may mga ganyan ako nararamdaman sa set, dinededma ako na lang kasi na minsan pinakausap ko, sorry ako sa kanila, na bubulabog namin sila kasi maingay kami. Yun.
Yun pa. Last 3 questions po, baka po may gusto pa po magtanong. Hello po, I'm a really big fan of lore-heavy horror stories, and this is a very good horror film. Congratulations po. Ang question ko po is, ano po yung inspiration niyo po to delve dun sa lore ni Lilith? As it's not explored in the Philippines, so madaming hindi may kilala sa kanya kasi mostly sa Jewish lore lang siya. So ano po yung inspiration behind that? Personally, no, parang sa dami na rin horror films na nagawa. It's my 4th horror na. So, I did mas contemporary na techno, internet horror. So, later, folklore na rin ako na mas Filipino with yung mga concept. So, parang this time, I wanted to make a movie na mas siguro mas primal pa, mas ancient yung evil sa talagang Old Testament biblical, something na hindi tayo familiar with, something beyond our understanding. So parang isa yun sa mga ideas ko. And syempre, one of my influences din, hindi lang basta horror films, no? I'm also into horror media, which is, for me, bagong art form and storytelling, medium rin yung video games. So gumawa ng movie na parang mga Silent Hill o Fatal Frame na Rule of Rose. Parang may pina-follow ka lang ng protagonist na may na-uncover na, di ba, very isolated na society, may sariling mythos, gano'n. So, almost like a dark Alice in Wonderland yung feeling na. So parang gusto ko lang gumawa ng gano'n. That's why we have Isa's character parang escaping the horrors of the real world and then parang ending up in a worse place, no? Kasi I think yun rin yung challenge with horror films na at least lang maalis sa haunted house. So dito parang may bigger reason na kasi fugitive siya and mas abusive yung home nila and nakakatakot yung nung time na yun na may disappearances and all. So parang yun lang yung siguro yung general inspiration and siguro a lot of mga ghost stories and na makiling, you know, which is our main location. Very familiar din yung buti na lang yung team ko with the milieu. In fact, yung dad ko parang alumni pa dun sa boarding school dun. So parang all of those siguro fragments na combine for the story, for the film. Hello. Yung question ko po is para kay Heaven. Heaven, I will say this as a compliment, no? With or without Love Team, parang may mga magaganda kang pelikula. Kasama mo si Marco, may Ben Alabang, tapos yung Sunny, tapos pag ikaw lang din, yung meron na nahimik kang gabi, tsaka ito. So, curious ako, is that something that you plan? Conscious ka ba sa pag-accept ng mga projects? Every once in a while, ganito yung project ng coding mo, tapos minsan, papakilig ka. Anong process mo? Do you plan this? Personally, hindi po. Mostly, nag-oo lang ako pag depende rin sa ano kasi yung manager ko si Mom. Oo. So siya ang manager ko at si Boss Vic. Diba? So sila yung parang naguhulma na ng career ko. And I'm just really grateful na nabibigyan ako ng, alam mo yun, ng napakagandang films. Diba? Ang ganda naman disco. Dahil dito kay Direk, syempre first horror ko pa sa kanya. So siya yung parang pinapangarap ko na makatrabaho. And finally, ito na nga. Magka-work na kami. In that case, congratulations. Maraming salamat. Maraming salamat. And po, before we jump in sa last question natin, maybe request everyone po, if you're gonna post ng reviews, pwede na po, pero no spoilers lang. Yes. So, yun po, for our last question, din po sa side. Ito po. Congratulations po sa nakakatakot na pelikula. Tanong po kay Miss Heaven. Yung last na eksena po with the baby, gusto lang po namin malaman kung ano po yung iniisip niyo during the time. Super creepy po nung ngiti niyo. So, gusto lang namin malaman kung ano yung iniisip niyo nung yun, habang sinushoot. Bakit ganun nakakatakot? Okay, so ang preparation ko kasi para sa film na to, hindi kailangan ko manood ng horror films. Ako, yung ganun yung preparation ko. So parang kung you know what, I'm gonna watch horror films. Lahat ng horror films pinanood ko, pero hindi ko kaya mag-isa. So, kasama ko si Marco. Tapos kami dalawa ni Marco,
sabi ko, paano kaya yan? Nabasa ko na yung script. Ano kaya magiging nakakatakot, no? So, siya yung experiment ko. So, siya yung, ganun. Pag effective na sa kanya, yung tipong sumisigaw na siya, tsaka tumatakbo. Yun yung ginawa ko doon. Sabi ko, okay, yun nga yung gagawin ko. So, basically, parang, nag-practice talaga ako ng smile na yun, yung mata na parang patay na hindi mo maintindihan. Pinractice ko yun kay Marco. So, I think, effective naman. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Ayun po. That's it for our Q&A and for our little surprise screening.